Tinakwil, nilason. Itinapo na parang basahan. Habang si Mina ay nahihirap ang huminga sa malamig na sahig, ang asawa niyang si Nico ay nagdiriwang kasama ang kabit sa kabilang kwarto. "Wala kang kwento, Mina?" ang sigaw ng biyenan. Ngunit hindi nila kilala ang ina ni Mina. Isang dating komandante ang babangon mula sa alabok. Maniningil ang katarungan at tudurugin ang mga mapang api. "Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng pamilya Aragon? Pirmahan mo na ang mga papeles para sa ililipat na mana habang hindi pa ganap na nababaliw ang babaeng yan, Nico." Hawak ni Mina ang mabigat na tray na pilak. Nanininig ang kanyang mga daliri sa ilalim ng timbang ng porcelain na tasa. Isang oras niyang pinagsikap ang ihanda ang tsa sa eksaktong init na gusto ng kanyang biyen, ang sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin at matinding pag-ikot ng paligid. Ngunit ang mga salitang yon na nanggaling sa labi ni Doña Clarita ay parang mabilis na balang tumagos sa kanyang dibdib. Nawala ng lakas ang kanyang mga palad. Nahulog ang tasa mula sa tray at ang mainit na likido ay kumalat sa makintab na mesa na gawa sa marbol, mabilis na tumagos sa mamahaling linen na tela nang walang kahit anong ingay. "Napakalampa mo talaga kahit kailan, maski paghahain ng tsa hindi mo kayang gawin ng maayos." Mabilis na tumayo si Nico. Ang kanyang malalaking daliri ay mariing bumaba sa payat na bisig ni Mina, pinipisil ito hanggang sa mamula ang balat. Ang sakit sa katawan ay walang-wala kumpara sa lamig na lumalaganap sa mga ugat ni Mina. "Pasensya na po, Nico. Nahilo nang ako." Mahinang pakiusap ni Mina. Ang kanyang boses ay tulad ng isang tuyong dahon na itinatangay ng hangin, walang kapangyarihan. "Huwag mo akong idahilan sa katamaran mo, Mina. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Para kang buhay na bangkay na dinala mula sa bukid papunta rito sa Forbes Park." Isang malakas na pagtulak ang ibinigay ni Nico na nagdulot sa pagredirede ng mga paa ni Mina pabalik sa pader. "Bakit mo ba pinapagod ang sarili mo sa babaeng yan, baby? Hayaan mo na ang mga kasambahay ang maglinis niyan." Isang malambing, ngunit nakalalaso na boses ang sumingit mula sa pinto. Pumasok si Trisha. Nakasuot ito ng pulang bestida na hulma sa kanyang katawan, kumikislap ang mga mamahaling alahas habang malayang humahawak sa balikat ni Nico sa harap mismo ni Mina. Wala nang hiya, wala nang pagtatago. Si Doña Clarita ay dahan-dahang humigop sa kanyang sariling tasa, malamig ang mga mata habang nakatitingin sa nanginginig na dinalaga. "Magpasalamat ka pa rin sa pamilya Aragon, Mina. Kung wala kami, bulok ka pa rin sa putik ng Batangas. Kaya kapag inihain sa iyo ang mga papeles, bukas pumirma ka na nang walang maraming tanong kung ayaw mong matagpuan ang sarili mo sa kalsada." Bumaba ang tingin ni Mina sa bukas na bag ni Doña Clarita na nakapatong sa sofa. Sa tabi ng gintong pampaganda, naroon ang isang maliit na bote na gawa sa maitim na bubog, ang katulad na bote na nakita ning lihim na itinatapon ng biyenan sa paborito niyang lalagyan ng tsa nitong mga nakaraang buwan. Isang nakatatakot na katotohanan ang dahan-dahang nabuo sa isip ni Mina. Ang patuloy na paggahilo ang panlalabo ng paningin, ang panghihina ng kanyang mga binti, na halos hindi makabuhat sa kanyang katawan. Hindi ito simpleng sakit. Nilalason siya. Dahan-dahan, lihim. Pinapatay siya sa loob ng sarili niyang tahanan upang makuha ang perang iniwan ng kanyang yumaong ama. Sa gitna ng umiikot na paligid, pilit na tumayo si Mina at dahan-dahang humakbang patungo sa maliit na banyo sa gilid ng bulwagan. Isinara niya ang pinto at inilapat ang kanyang likod sa malamig na pader, humihinga ng patak-patak habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Dahan-dahan niyang tinanggal mula sa kanyang leeg ang sirang pilak na kwintas, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sa pamamagitan ng matulis na dulo ng naputol na lock ng kwintas, mariing pinindot ni Mina ang dulo ng kanyang hintuturo hanggang sa lumabas ang isang patak ng pulang dugo. Sa isang maliit na piraso ng napunit na papel mula sa kanyang bulsa, isinulat niya ang 3 salita gamit ang sariling dugo bilang tinta. "Inay, iligtas mo ako." Inilagay niya ang papel at ang sirang kwintas sa loob ng maliit na sobre. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo, nakita niya si Rosa, ang tanging kasambahay na may awa sa kanya,
na nagwawalis sa labas ng bulwagan. Rosa, pakiusap! Pabulong na tawag ni Mina, iniabot ang sobre sa pagitan ng maliit na siwang ng pinto. Ipadala mo ito sa Batangas, sa nanay ko, pakiusap, bago maging huli ang lahat. Tinanggap ni Rosa ang sobre at mabilis itong itinago sa apron na makarinig ng mga yabag ng paa. Nang magsara muli ang pinto, naramdaman ni Mina ang tuluyang pagkawala ng lakas ng kanyang mga binti. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig na gawa sa marbol. Sa kabilang panig ng pinto, naririnig pa rin niya ang malakas na tawanan ni Nico, Trisha at Doña Clarita habang nagtatagay ng alak para sa bagong negosyo. Abutin pa kaya siya ng kanyang ina? O magiging isa lamang siyang malamig na bangkay bago sumikat ang araw sa palasyong ito? Nang kasamaan, dahan-dahang napikit ang mga mata ni Mina habang ang huling patak ng luha ay gumulong sa kanyang maputlang pisingi sa gitna ng kadiliman. Sa tahimik na baryo ng San Nicolas sa Batangas, ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga puno ng mangga at ang mahinang boses ng nakaraang kanta sa lumang radyo na nakapatong sa tiyakad. Nakayuko si Aurelia Navarro habang isinasabog ang mga butil ng mais sa malawak na bakuran. Ang kanyang mga kamay na dating bihasa sa paghawak ng mga mabilis at nakamamatay na armas sa gitna ng kagubatan ay banayad at may pag-iingat sa pagpapakain sa kanyang mga alagang manok. Sa loob ng 10 taon ito, ang buhay na pinili niya isang tahimik na pagtatago mula sa kanyang nakaraang puno ng dugo at parangal, alang-alang sa kapayapaan at kaligtasan ng kanyang anak. Isang lalaki na nakasasakay sa lumang bisikleta ang huminto sa gilid ng bakod. Ang gulong ng bisikleta ay gumawa ng mahinang gasgas sa patag na lupa bago tuluyang huminto. "Magandang umaga po, Aling Aurelia!" Tawag ng kartero may bitbit na maliit na sobre. "Gram Express Mail po mula sa Maynila. Mabilis na ipinatapon ng isang babae mula sa bus terminal kaninang madaling araw." Kinuha ni Aurelia ang sobre. Sa sandaling, dumampi ang kanyang mga daliri sa papel. Naramdaman niya ang matinding panginginig sa kanyang mga kalamnan. May maliit na mansa ng tuyong dugo sa gilid ng sobre. Mabilis niyang pinunit ang gilid ng papel. Mula sa loob ay nahulog ang isang bagay sa kanyang palad, ang sirang kwintas na pilak. Ang kwintas na binili ng kanyang yumaang asawa nung isilang si Mina. Ang kwintas na hindi kailanman tinatanggal ng kanyang anak sa leeg. Sa loob ng sobre ay naroon din ang isang napunit na piraso ng papel. Sa gitna noon nakasulat gamit ang maitim at tuyong dugo ang 3 salita, "Inay, iligtas mo ako." Tila huminto ang ikot ng mundo para kay Aurelia. Ang hangin sa Batangas na dating presko ay naging napakabigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang kanyang mga tuhod ay parang gustong bumigay sa matinding gulat. Isinara niya ang kanyang mga mata at mariing pinisil ang sirang kwintas sa kanyang dibdib, dinarama ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak mula sa malayo. "Mina!" Ang pabulong na lumabas sa kanyang labi, puno ng matinding sakit na kayang durugin ang kahit sinong magulang. Ngunit ang luha sa mga mata ni Aurelia ay hindi tumulo. Sa halip na panghihina ang matagal nang natutulog na apoy sa kanyang kaluluwa ay biglang nag-alab. Ang mga mata na dating mahinhin at puno ng pagiging ina ay pinalitan ng malamig matalas at nakakatakot na titig ng isang dating komandante. Pumasok siya sa loob ng kanyang maliit na kubo. Lumapit siya sa lumang baul na gawa sa nara sa sulok ng kwarto. Sa ilalim ng mga nakatuping duster ay inilabas niya ang isang maliit na kahot na bakal. Sa loob niyon, naroon ang kanyang lumang dog tag mula sa Armed Forces of the Philippines, kasama ang isang maliit na kwaderno na naglalaman ng mga direktang numero ng kanyang mga dating pinagkakatiwalaang tauhan sa intelligence. Sa labas ng kubo si Kiko, ang matapat na kapitbahay na lihim na nagbabantay sa paligid ng bakuran ni Aurelia nitong mga nakaraang taon ay mabilis na tumango nang makipagpalitan ng titi kay Aurelia sa pintuan. Hindi na nagpalit ng clothes si Aurelia. Isinuot lamang niya ang kanyang simpleng jacket sa ibabaw. Ng lumang duster, kinuha ang maliit na bayong at mabilis na naglakad patungo sa kalsada. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Aurelia ang sarili sa gitna ng usok-ingay
at gulo ng Cubao Bus Terminal sa Maynila. Sa paligid niya ay ang mabilis na galaw ng mga tao at sasakyan na walang pakialam sa sakit ng iba. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng kalsada, hawak ang bayong sa isang kamay, habang ang tiket ng bus patungong Maynila ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kabilang palad. Hanggang sa magkulay, puti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin siya sa malayo patungo sa direksyon ng Forbes Park kung saan nakatayo ang dinhito ng mga Aragon. Ang simple at tahimik na ina mula sa Batangas ay wala na. Ang nakatayo sa gitna ng Maynila ay ang Komando Navarro, at handa siyang gumuho ng kahit anong palasyo para iligtas ang kanyang anak. Sa harap ng matayog na bakal, na gate ng mansyon ng mga Aragon sa Forbes Park, nakatayo si Aurelia Navarro. Ang kanyang lumang duster na may mansa ng alikabok mula sa mahabang biyahe at ang simpleng tsinelas na gawa sa raber ay sobrang nakahihiwalay sa matatayog na pader na gawa sa puting bato at maraming halamanan sa loob. Inabot ni Aurelia ang bell sa gilid ng poste. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang maliit na pinto sa bakal na gate at lumabas ang punong gwardiya na nakasermon na uniforme. "Anong kailangan mo man ng walang namamalimos dito?" Malamig na boses ng gwardiya. "Nandito ako para makita ang anak ko, si Mina." Mahinahong tugon ni Aurelia, pinipilit na panatilihing formal ang kanyang boses sa kabila ng matinding kaba at alala sa kanyang dibdib. Bago pa makasagot ang gwardiya, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa malawak na bakuran. Lumabas mula rito si Doña Clarita, nakasuot ng makinang na silk na damit at may hawak na mamahaling payong kasama si Miko. Bumaba ang tingin ni Doña Clarita kay Aurelia. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkasuklam tulad ng isang taong nakakita ng nabulok na basura sa kanyang harapan. "Sino ang nagpapasok sa mahirap na yan sa bakuran ko?" Ang sigaw ni Doña Clarita na umalingaw-ngaw sa malaking bakuran. "Inay? Ako po ang nanay ni Mina." Maingat na humakbang si Aurelia patungo sa kanila. "Gusto ko lang pong makita ang anak ko, nabalitaan kong may sakit siya." Humakbang si Nico sa harap ng kanyang ina, nakakrus ang mga braso habang nakatingin ng pababa kay Aurelia. "Paano mo nalaman na may sakit siya? Nagsumbong na naman ba ang walang kwentang babaeng yun sa'yo?" Ang asik ni Nico. Puno ng galit at panlalait ang boses. "Tingnan mo nga ang sarili mo. Pumunta ka rito na mukhang hampas lupa para ano? Para manghingi ng pera." "Hindi ako napunta rito para sa pera niyo, Nico. Gusto ko lang makita ang anak ko." Pakiusap ni Aurelia, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa dalawa. "Wala kang makikita dito, matanda." Singit ni Doña Clarita. Itinuturo ang daliri sa mukha ni Aurelia. "Ang anak mo ay isang pabigat na walang pinag-aralan. Ginawa na nga namin ng pabor na patirahin sa Marang yung bahay na ito, tapos magpapadala pa ng nanay na mukhang basahan sa gate ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Umalis ka rito bago ko ipatawag ang pulis." "Ilabas nyo na yan," utos ni Nico sa dalawang gwardiya. Lumapit ang dalawang malalaking lalaki. Dinakma ng isa ang bisig ni Aurelia at rough na itinulak siya palabas ng bakal na pinto. Sa lakas ng pagkakatulak, nahulog mula sa kamay ni Aurelia ang kanyang bayong at panito sa basang kalsada. Kinuha ng punong gwardiya ang bayong ni Aurelia at walang awang itinapon ito sa putik sa gilid ng kalsada kung saan kakawisik lang ng tubig mula sa lawn sprinkler. "Huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong mabulok sa kulungan," ang sigaw ni Nico bago humakbang pabalik sa loob. Hindi umiyak si Aurelia. Wala ni isang luha na pumatak sa kanyang pisingi. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang panitong nabasa sa putik. Ngunit sa kanyang pagtayo, ang kanyang likod ay naging tuwid tulad ng isang bakal na poste. Ang kanyang tindig ay tulad ng isang punong hindi kailanman kayang itumba ng kahit anong lakas ng bagyo. Pinunasan niya ang putik sa kanyang duster gamit ang malinis na bahagi ng panyito. Pagkatakip ng kanyang kamay sa panyito, tumingin siya ng diretsyo sa punong gwardiya. Ang punong gwardiya, isang dating nakatapos ng pagsasanay sa probinsya, ay biglang namutla. Sa mga mata ng matandang babae, hindi na niya nakita ang isang mahirap na ina mula sa Batangas. Nakita niya ang malamig na kamamatay
at hindi matinag na titig ng opisyal ng militar na handang magpakawala ng digmaan. Napahakbang pabalik ang gwardiya at mabilis na iniiwas ang kanyang tingin sa matinding takot. Nagsimulang magsarang dahan-dahan ang mabigat na bakal na gate ng mansyon ng mga Aragon. Habang unti-unting nagtatagpo ang dalawang bakal na pinto, tumingin si Aurelia sa pagitan ng maliit na siwang diretsyo sa mga mata ni Nico na nakatayo sa bakuran na may nakalolokong ngiti. Sa mahinang boses ngunit puno ng lamig na kayang magpatigil sa tibok ng puso, sinabi ni Aurelia, "Hindi niyo kilala kung sinong pinalayas niyo." Tuluyang nagsara ang gate ng may mabigat na paglapag ng bakal. Nakatayo si Aurelia sa kalsada, hawak ang mansyadong panyito sa kanyang palad. Sa isang tahimik at lumang kapehan sa Lawton na malayo sa mata ng publiko, nakatayo ang dalawang lalaking nakasuit at nakadiakit na may mataas at tuwid na tindig. Pumasok si Aurelia Navarro. Pinunasan niya ang kaunting putik sa kanyang duster bago humakbang patungo sa sulok ng silid kung saan nakaupo sina Colonel Ramon at Dr. Mateo. Sa sandali makalapit si Aurelia, mabilis na tumayo si Colonel Ramon. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang umakyat sa kanyang noo para sa isang matapat at buong paggalang na pugay sa kanyang dating nakatataas na opisyal. "Commander Navarro," mahinang boses ni Colonel Ramon puno ng matinding paggalang. "Matagal ka naming hinintay." "Maupo ka, Aurelia." Malambing na boses ni Dr. Mateo ang dating opisyal ng medical sa militar. Inilabas ni Aurelia mula sa kanyang bayong ang maliit na sobre. Inilatag niya sa mesa ang napunit na papel na may tuyong mansa ng dugo at ang sirang kwintas na pilak. Kinuha ni Dr. Mateo ang papel. Gamit ang isang maliit na magnifying glass at ang kanyang malawak na karanasan sa forensic medicine, pinag-aralan niya ang mansa at ang nakasulat na panawagan. "Tingnan mo ang kulay ng dugo at ang mansa sa mismong pilak ng kwintas." Paliwanag ni Dr. Mateo, ang kanyang mukha ay naging napakaseryoso. "May mga bakas ng oxidization na hindi karaniwan. Ang mga sintomas na isinulat ng anak mo, panlalabo ng paningin, panginginig ng binti, at matinding pagkahilo ito, ay malinaw na sintomas ng unti-unting paglason gamit ang heavy metals, particular na ang arsenic." Napakuyong ang palad ni Aurelia sa ibabaw ng mesa. Tahimik na kinuha ni Dr. Mateo ang isang tasa ng mainit na kape at dahan-dahang inilagay ito sa harap ni Aurelia. Tumingin siya sa mga mata ng matandang babae nang may malalim na pag-unawa, isang pagtingin ng taong nakakilala sa kanya nung sila ay bata pa sa gitna ng digmaan, isang lumang pag-ibig na naging matibay na pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Isang itim na folder ang inilabas ni Colonel Ramon mula sa kanyang briefcase. "Hindi lang buhay ng anak mo ang pinaglalaroan nila, Commander." Pahayag ni Colonel Ramon habang binubuksan ang folder. Si Nico Aragon ay baon sa utang sa mga iligal na kasino sa Binondo. Ang kumpanya ng mga Aragon ay nalulugi na at ang tanging paraan para makaligtas sila ay ang makuha ang malaking trust fund na iniwan ng yumaong asawa mo para kay Mina. Kaya pala gustong-gusto nila siyang patayin ng dahan-dahan. Malamig na tugon ni Aurelia. Inilabas ni Colonel Ramon ang isang malaking papel mula sa folder. Inilatag niya ito sa ibabaw ng mesa sa harap ni Aurelia, ang detalyadong blueprint ng mansyon ng mga Aragon sa Forbes Park. Kabilang ang mga ruta ng gwardiya, mga CCTV camera at ang eksaktong lokasyon ng kwarto ni Mina. Inilagay ni Colonel Ramon ang kanyang kamay sa ibabaw ng mapa at tumiin ng diretsyo sa mga mata ni Aurelia. "Nakahanda ang aking mga tao sa intelligence, Commander. Nakahanda rin si Mateo para sa anumang medical na pangangailangan," sabi ng Colonel. "Kailan natin sisimulan ang paglusob, Commander?" Tumingin si Aurelia sa blueprint ng mansyon. Habang ang mainit na usok mula sa tasa ng kape ay dahan-dahang pumapaitaas sa pagitan nila. Sa pamamagitan ng tulong ni Rosa, ang matapat na kasambahay na lihim na humihingi ng katarungan para kay Mina, nakapasok si Aurelia sa malaking kusina ng mansyon ng mga Aragon. Dahil sa paghahanda para sa nalalapit na grand gala ng kumpanya, kailangan ng karagdagang tagapagluto at taga-taga ng mga rekado sa bahay. Nakatali ang isang malaking panya sa ulo ni Aurelia at ang kanyang muka ay natatakpan ng usok at singaw mula sa malalaking kaldero. Nakasuot siya ng malapad na apron na nagtatago sa kanyang tuwid na tindig.
Sa loob ng 2 oras, tahimik siyang naghihiwa ng mga gulay na kayuko ang ulo, habang ang kanyang matalas na paningin ay nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao sa bahay. Habang nagdadala ng mga plato patungo sa servants' quarter, nakita ni Aurelia ang isang eksena sa dulo ng mahabang bulwagan na nagpadugo sa kanyang puso. Nakatayo si Mina sa tabi ng pintuan. Ang kanyang katawan na dating malusog ay naging napakapayat, ang kanyang balat ay maputla tulad ng papel, at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang. Sa harap niya ay nakatayo si Trisha, nakataas ang kilay habang itinuturo ang daliri sa mukha ng kanyang anak. Dalian mo ang paglalakad, Mina. Para kang pag-ong. Ilagay mo yang mga damit sa laundry room, bago ko sabihin kay Nico na nag-iinarte ka na naman. Ang mataray na sigaw ni Trisha. Hindi sumagot si Mina. Yumuko lamang siya hawak ang mabigat na basket ng damit, habang ang kanyang mga mata ay walang kalahit-lahang liwanag ng buhay. Nang maglakad si Trisha patungo sa kabilang silid at abala ang ibang kasambahay sa ibaba, mabilis na sumunod si Aurelia sa likod ni Mina. Nang makapasok si Mina sa kanyang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo, o dahan-dahang isinara ni Aurelia ang pinto. Mina? Mahinang boses na parang pabulong, napatigil si Mina. Dahan-dahan siyang lumingon at sa sandaling makita niya ang mukha ng matandang babae na nagtanggal ng panyo sa ulo, ang basket ng damit ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Inay? Ang pabulong na lumabas sa labi ni Mina. Sa isang mabilis ngunit walang ingay na hakbang, niyakap ni Aurelia ang kanyang anak. Isang tahimik at duro-pusong yakap ang nagbuklod sa dalawa sa gitna ng silid. Naramdaman ni Aurelia ang bawat tupa ng tulang panggagahasa sa katawan ni Mina. Inilagay ni Aurelia ang ulo ni Mina sa kanyang dibdib, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito, habang ang luha ng anak ay basang-basa sa kanyang apron. Huwag kang matakot, anak. Pabulong na panatag ni Aurelia sa tainga ng anak. Nandito na si Inay. Hindi kita iiwan. Konting tiis na lang ililigtas kita sa impyernong ito. Inabot ni Aurelia ang tasa ng tsaa na kalahating bawas sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ni Mina. Mabilis ning isinalin ang natitirang likido sa isang maliit na bote na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Sino ang nagbibigay sa'yo ng susi ng pasilyo, Rosa? Pabulong na tanong ni Aurelia sa kasambahay na nagbabantay. May nagiiwan po ng susi sa ilalim ng basahan sa pinto gabi-gabi, Aling Aurelia. Hindi po alam kung sino. Sagot ni Rosa. Biglang manigas ang katawan ni Mina sa matinding takot. Mula sa labas ng pasilyo, narinig nila ang mabibigat at mabilis na yabag ng mga sapatos na gawa sa balat na patungo sa pintuan ng kwarto ni Mina. Ang boses ni Nico ay narinig na tumatawag mula sa bulwagan. Mina! Nasaan ang mga papeles na iniiwan ko dyan? Nakatayo si Aurelia sa loob ng maliit na silid, hawak ang bote ng lason sa kanyang apron, habang ang hawakan ng pintuan ay dahan-dahan nang umiikot mula sa labas. Sa huling segundo, bago tuluyang magbukas ang pinto ng kwarto ni Mina, mabilis na sumirong si Aurelia sa likod ng malaking kortina sa gilid ng balkona. Si Rosa ay mabilis na humarap kay Nico sa pintuan, pilit na pinapanatili ang pagiging kalmado ng kanyang boses. Nasaan ang mga papeles? Ang galit na tanong ni Nico, hindi man lang tiningnan si Mina na nakahiga at nanginginig sa kama. Nasa ibabaw po ng cabinet sa ibaba, Sir Nico. Kukunin ko po para sa inyo. Sagot ni Rosa habang ginagabayan si Nico palabas sa pasilyo. Nang makalayo ang mga yabag ng sapatos ni Nico, mabilis na lumabas si Aurelia sa pamamagitan ng servant's exit. Sa likod ng bahay, bit-bit ang maliit na bote ng tsaa na nakatago sa kanyang apron. Pagkalipas ng 2 oras, nasa loob ng pampublikong laboratory o sa Maynila, sina Aurelia, Dr. Mateo at Colonel Ramon. Inilagay ni Dr. Mateo ang likido sa ilalim ng mikroskopyo at isinagawa ang mabilis na chemical reagent test. Habang nagbabago ang kulay ng likido patungo sa maitim na ube, ang mukha ng matandang doktor ay naging napakaseryoso. Ito ay malinaw na arsenic trioxide. Pahayag ni Dr. Mateo. Malamig at mabigat ang boses. Ito ay isang uri ng lason na walang lasa at walang amoy. Kapag ipinainom ng unti-unti araw-araw, sinisira nito ang nervous system at utak ng tao.
Sa loob ng 2 buwan ang biktima ay magiging mukhang baliw at sa 3 buwan, hihinto ang tibok ng kanyang puso ng walang bakas ng karahasan. Isang maliit na audio recorder ang inilagay ni Colonel Ramon sa ibabaw ng mesa. Pinindot niya ang button nito. Ang boses ni Nico at Trisha mula sa isang recording sa hotel room ay umalingaw-ngaw sa silid. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Mina sa waiver bukas sa gala, ipapadala natin siya agad sa asylum sa Tagaytay. Walang makakakilala sa kanya ron at tayo na ang mamamahala sa buong pondo ng tatay niya. Boses ni Nico. Siguraduhin mo lang na hindi na siya makakalabas doon, babe. Sagot ng boses ni Trisha na may kasamang tawa. Sa matinding galit tumayo si Aurelia. Ang kanyang kamay ay naging kumo at ang mesa ay nanginginig sa ilalim ng kanyang presyon. Ang pagnanais na pumunta sa mansyon at puksaing isa-isa ang mga Aragon ay nag-alab sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makahakbang, dahan-dahang hinawakan ni Dr. Mateo ang kanyang nanginginig na palad. Ang init ng kamay ng doktor ay dahan-dahang nagpalamig sa kumukulong galit ng lumang komandante. Huwag, Aurelia! Pakiusap ni Dr. Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-unawa at pag-aalala. Kung gagamit ka ng dahas na yon, ikaw ang magiging masama sa mata ng batas. Kailangan natin silang idaan sa pampublikong katarungan para walang makapagligtas sa kanila. Dahan-dahang huminga ng malalim si Aurelia, muling ibinalik ang kanyang malamig na kontrol sa sarili. Tumingin si Colonel Ramon sa dalawa. Sa 30th anniversary gala ng Aragon Group, gaganapin ang lahat. Doon gustong ipagmalaki ni Nico ang kanyang tagumpay sa harap ng buong lipunan at ng media. Doon din natin wawasakin ang pangarap nila. Dugtong ni Aurelia ang kanyang boses ay walang kaanting pag-aalinlangan. Kinuha ni Dr. Mateo ang opisyal na ulat mula sa printer. Inilagay niya ito sa loob ng isang malaking brown envelope na may opisyal na selyo ng National Bureau of Investigation. Iniabot ni Dr. Mateo ang sobre kay Aurelia at sinabi, "Handa na ang sandata natin, Aurelia." Sa loob ng madilim na kwarto ni Mina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na siwang ng pinto. Nakahiga si Mina sa kama, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang noo habang nararamdaman ang walang katapusang pag-ikot ng kanyang buong paligid. Bumukas ang pinto ng may lakas. Pumasok si Nico, may hawak na isang makapal na folder at isang pirasong papel na may tatak ng bangko. Malamig ang kanyang muka. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal para sa kanyang asawa. "Bumangon ka dyan, Mina. Huwag kang mag-inarte sa harap ko." Ang malamig na utos ni Nico habang itinapon ang folder sa ibabaw ng katawan ng asawa. "Ano po ito, Nico?" Mahinang tanong ni Mina, halos hindi mabigkas ng maayos ang bawat salita. "Isang simpleng waiver. Ililipat mo lang sa akin ang buong pamamahala at karapatan sa pondo ng tatay mo." Sagot ni Nico, nakangisi ng mapang-api habang nakatayo sa tabi ng kama. "Hindi ko pipirmahan yan." Pabulong na sagot ni Mina habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. "Para sa kinabukasan ko at ni inay ang perang iniwan ni tatay." Nawala ng pasensya si Nico. Humakbang siya palapit at isinampa sa harap ng mukha ni Mina ang isa pang piraso ng papel. "Tingnan mo ito, Mina. Ito ang gawa-gawang dokumento na nagpapatunay na ang nanay mo ay nagnakaw ng mga mamahaling alahas sa mansyon na ito. Kung hindi ka pipirma ngayon, sisiguraduhin kong mabulok sa kulungan ang matandang yon sa Batangas bago matapos ang linggong ito." Ang banta ni Nico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nanginig ang buong katawan ni Mina sa matinding takot para sa kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng kadiliman, tumingin siya sa salaming bintana sa tabi ng kama. Sa kanyang sariling maputlang refleksyon, hindi niya nakita ang isang takot na biktima. Nakita niya ang mga mata ng kanyang ina, ang gabi-gabing malamig, hindi matitinag at matapang na titig ng isang Commander Navarro. Naramdaman niya muli ang init ng yakap ni Aurelia noong nakaraang gabi, at ang pangako nito, nandito na si inay. Kinuha ni Mina ang mamahaling bulpen sa ibabaw ng folder. Sa halip na ipirma ito, itinutok niya ito at buong lakas na itinapon sa mukha ni Nico. "Kailanman, hindi ko ibibigay sa iyo ang perang iniwan ng tatay ko.
Ang sigaw ni Mina puno ng lakas na matagal nang nawala sa kanyang boses. Napatigagal si Nico sa gulat bago ito napalitan ng sugdulang galit. Dinakma niya ang leeg ni Mina, pinipisil ito ng mahigpit hanggang sa mahirapan siyang huminga at mabulunan. Napakalakas na ng loob mo ngayon? Sino ang nagtuturo sa iyo niyan? Ang asik ni Nico. Ngunit bago pa niya magwa, ang mas masahol pa narinig ang tatlong mabibigat at sunod-sunod na katok sa pinto ng kwarto. Ang tunog ay may awtoridad at sapat na lakas para makuha ang atensyon ng lahat sa loob ng bahay. Sir Nico, may opisyal po ng barangay sa labas. Gusto po kayong makausap tungkol sa seguridad ng kalsada. Boses ni Rosa mula sa labas ng pinto. Napabitaw si Nico sa leeg ni Mina, nagmumura sa matinding pagkainis. Inayos niya ang kanyang polo shirt at humakbang patungo sa pintuan. Bago tuluyang lumabas, lumingon si Nico kay Mina at nagbigay ng kanyang huling babala. Bukas sa gala pipirma ka rin sa harap ng lahat. O makikita mo ang nanay mo sa loob ng kabaong. Umalis si Nico at pabalaksid na isinara ang pinto. Nakahiga si Mina sa kama humihingal, habang nakatingin sa bulpen na nakakalat sa sahig may mansanang tinta sa tabi ng kanyang mga paa. Isang gabi bago ang malaking anniversary Clara ng mga Aragon, tahimik ang maliit na klinika ni Dr. Mateo sa Maynila. Sa gitna ng silid, nakabitin sa pinto ang isang eleganteng terno na kulay pilak, isang tradisyonal na damit ng mga Pilipina na may simpleng burda ng mga bulaklak sa manggas. Inilagay ni Dr. Mateo ang kanyang mga kamay sa balikat ng terno upang iayos ang anyo nito. Tumingin siya kay Aurelia na nakatayo sa kanyang tabi, nakasuot pa rin ng kanyang lumang duster, ngunit may iba ng liwanag sa kanyang mga mata. Isukat mo ito, Aurelia. Bagay sa iyo ang kulay na ito. Malambing ang boses ni Dr. Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nang isukat ito ni Aurelia, dahan-dahang inayos ni Dr. Mateo ang kulyar ng terno sa leeg ng matandang babae. Ang kanyang mga daliri ay banayad na dumampi sa kanyang balat, isang hawak na puno ng pag-iingat at lihim na pagmamahal na itinago niya sa loob ng maraming taon ng digmaan at kapayapaan. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng ilang segundo nang walang salita ngunit sapat na upang maramdaman ang matibay na tiwala sa isa't isa na hindi kayang tibagin ng panahon. Salamat, Mateo. Kung wala ka baka hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Mahinahong sabi ni Aurelia. Lagi akong nasa tabi mo, Aurelia. Alam mo yan? Sagot ng doktor, may munting ngiti sa kanyang mga labi na naghatid ng kakaibang init sa puso ng ina. Pumasok si Colonel Ramon sa silid hawak ang ilang opisyal na dokumento mula sa korte at sa National Bureau of Investigation. Naka-coordinate na ang lahat, Commander. Ulat ni Colonel Ramon. May 5 tauhan tayo sa loob ng ballroom na magsisilbing gwardiya at ang mga lokal na pulis ay maghihintay sa labas para sa pagbasa ng warrant of arrest laban kay Nico at sa kanyang ina. Walang makakatakas sa gabi ng bukas. Nang umalis si Ramon upang ayusin ang huling detalye ng operasyon, pumasok si Aurelia sa maliit na kwartong tinutuluyan niya. Nilalapitan niya ang kanyang bayong at kinuha ang isang lumang larawan ng kanyang yumaong asawa, ang ama ni Mina. Hinaplos niya ang mukha nito sa kupas na papel gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ipagtatanggol ko ang ating anak, mahal ko. Hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay na iniwan mo para sa kanya, bulong ni Aurelia sa dilim ng silid. Bago patayin ang maliit na gasera sa tabi ng kama, pinuksan ni Aurelia ang isang napakaliit at luma ng kwaderno na may balat na gawa sa itim na katad. Sa loob nito, may nakasulat na isang kakaibang pangalan at isang lagda na may tatak ng selyo ng militar na matagal nang hindi ginagamit. Sino ang taong nagmamay-ari ng lagdang yon na may kapangyarihang magpabago ng desisyon ng pinakamataas na korte sa bansa? Inayos ni Aurelia ang kanyang higaan. Ngunit bago tuluyang humiga, tumayo siya sa tapat ng bintana. Tumingin siya sa malawak at madilim na kalangitan ng Maynila, kung saan ang mga ilaw ng matatayog na katabing gusali ay kumikislap, tulad ng mga mata ng mga mandaragit sa gabi. Sa mahinang boses na puno ng lamig at determinasyon, bumulong si Aurelia sa hangin. Bukas! Magbabayad ang dapat magbayad! Ang Grand Ballroom ng Manila Regency Hotel
ay punong-puno ng makikinang na ilaw mula sa naglalakihang kristal na chandelier. Ang buong silid ay nababalot ng ingay ng boses ng mga kilalang tao sa lipunan, mga negosyante at mga mamamahayag na may hawak na naglalakihang camera. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Clarita, suot ang makapal na kuwintas na gawa sa diamante na tila sumasakal sa kanyang leeg sa sobrang dami ng palamuti. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang ipinagmamayabang ang kanyang anak sa mga mayayamang mamumuhunan. Of course, my Nico is the best leader for the Aragon Group. Itong bagong project namin sa real estate ay magdadala ng bilyon-bilyong kita bago matapos ang taon. Pagmamayabang ni Doña Clarita, ang kanyang tawa ay puno ng kayabangan na umalingaw-ngaw sa paligid. Sa isang sulok malapit sa stage, inilabas ng mga kasambahay si Mina. Nakasuot siya ng isang simpleng damit na luma at maluwag, walang anumang alahas o palamuti sa katawan. Ang kanyang muka ay maputlang-maputla at ang kanyang mga mata ay walang direksyon habang pilit na humahawak sa gilid ng pader upang hindi matumba. Ginawa ito ng mga Aragon upang ipakita sa lahat ng bisita na si Mina ay may sakit at hindi na matino ang pag-iisip upang madaling pirmahan ang paglilipat ng pondo. Si Trisha naman na suot ang isang hapit na pulang bestida ay umaarte bilang opisyal na host ng gabi. Lihim nitong hinahaplos ang bewang ni Nico at bumubulong dito ng mga nakalolokong salita kapag nakatalikod ang mga bisita. Look at her, Nico. Mukha siyang pulubi na naliligo sa palasyo natin. Sobrang bagay sa kanya ang role niya ngayon. Pabulong na tawa ni Trisha kay Nico habang nakatingin kay Mina. Umakit si Nico sa gitna ng stage, hawak ang mikropono. Agad na tumahimik ang buong bulwagan habang nakatitig sa kanya ang mga tao. Good evening, everyone. Bago natin formal na simula ng aming bagong investment fund, gusto ko munang pasalamatan ng aking asawa si Mina. Panimula ni Nico, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan at pekeng lungkot. Kahit may sakit siya at unti-unting nawawala ang linaw ng kanyang isip, ginagawa ko ang lahat para alagaan siya habang pinapatakbo ang kumpanya. Ang pondo na ilalagay natin ngayon ay para din sa kanyang pagpapagamot. Narinig ang mga bulungan ng paghanga mula sa mga bisita. Tinatawag si Nico na isang mabuti at tapat na asawa. Sa tabi ng stage, habang nanginginig ang katawan ni Mina sa matinding hiya, panghihina at pagkahilo, dahan-dahang lumapit si Aling Maria, isang matandang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa hotel. Lihim nitong piniga ang malamig at basang kamay ni Mina nag-iiwan ng maliit nuwant mainit na pisil ng pakikiramay. Isang maliit na haplos ng tao na nagpaalala kay Mina na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga buwaya. Sa malayong sulok ng bulwagan, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na suit. Hawak niya ang isang espesyal na camera na walang flash, patuloy na kumukuha ng mga litrat, to kay Nico, Trisha, at sa mga dokumento sa gilid ng stage. Sino ang lalaking ito at bakit tila hindi siya napapansin ng mga security guard ng hotel? Habang nagpapatuloy ang malakas na palakpakan para sa talumpati ni Nico, biglang bumukas ang dalawang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom. Ang marahas na pagbuka ng pinto ay gumawa ng ingay na kumuha sa atensyon ng lahat ng bisita. Natahimik ang buong silid. Isang eleganteng matandang babae ang dahan-dahang pumasok sa bulwagan. Nakasuot siya ng napakagandang pilak na terno na perpektong nakalapat sa kanyang tuwid na tindig. Sa kanyang dibdib, kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng kristal na chandelier ang isang gintong militar na pin. Si Aurelia. Tumahimik ang buong grand ballroom sa dahan-dahang paghakbang ni Aurelia Navarro. Sa kanyang kanan ay nakatayo si Colonel Ramon, nakasuot ng buong seremonyal na uniporme ng militar na may mga makinang na medalya sa dibdib. Sa kanyang kaliwa ay nakatayo si Dr. Mateo, bitbit ang isang opisyal na briefcase. Natawa ng malakas si Doña Clarita sa gitna ng katahimikan. Paano nakapasok ang basurang probinsya ng ito dito security palayasin? Nyo ang hampas lupang yan, ang sigaw ni Doña Clarita, itinuturo si Aurelia habang nakatayo sa tabi ng kanyang anak. Mabilis na lumapit ang tatlong security guard ng hotel,
Ngunit bago pa man nila mahawakan ang damit ni Aurelia, humakbang si Colonel Ramon sa harap at naglabas ng isang opisyal na badge ng Department of Justice kasama ang utos mula sa pinakamataas na korte. Sinumang humawak sa dating Commander Navarro ay haharap sa kasong obstruction of justice at treason. Malamig at mabigat ang boses ni Colonel Ramon na umalingaw-ngaw sa silid. Napahinto ang mga gwardiya, nanginginig ang mga kamay at mabilis na pumatabi sa takot. Subalit sinubukan pa rin ni Nico na kontrolin ang sitwasyon. Magsisinungaling lang sila, Sira. Ang ulo ng matandang yan, ipatay niyo ang mga ilaw at ilabas ang mga media. Ang sigaw ni Nico sa control room. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga technician, ang dalawang malalaking projector screens sa gilid ng stage ay biglang nagpalit ng larawan. Sa halip na promotional video ng Aragon Group, lumabas sa malaking screen ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng mga ilegal na paglilipat ng pondo ni Nico sa casino, kasama ang opisyal na forensic report ng lason satsaan ni Mina. Narinig ang matinding singhap ng gulat mula sa daan-daang bisita at mamamahayag. Ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap sa malaking screen, patuloy na kumuha ng mga litrato sa bawat pahina ng ebidensya. Ano ito, nilalason nila ang asawa niya? Bulungan ng mga mamumuhunan sa paligid. Namutla si Doña Clarita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang tinitingnan ang kanyang pangalan sa mga dokumento ng bangko. Si Tricia naman ay mabilis na dahan-dahang humahakbang pabalik upang magtago sa gilid ng stage. Dahan-dahang umakyat si Aurelia sa stage. Kinuha niya ang mikropono mula sa mesa. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pampublikong katarungan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tumatago sa puso ng bawat taong nakikinig. Nandito ako hindi para humingi ng awa. Nandito ako bilang isang ina para bawiin ang aking anak, at bilang Commander Navarro para singilin ang utang ninyong dugo. Sa tabi ng stage, dahan-dahang inangat ni Mina ang kanyang ulo. Ang panlalabo ng kanyang paningin ay unti-unting napalitan ng liwanag habang nakatitig sa kanyang ina na nakatayo tulad ng isang hindi matitinag na general sa harap ng madla. Sa matinding galit at takot na masira ang kanyang buhay, nawala ng kontrol si Nico. "Sinunggaling ka?" Ang sigaw ni Nico habang mabilis na sumusugod patungo sa kinaroroonan ni Aurelia sa stage upang agawin ang mikropono. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang kamay kay Aurelia, dalawang armadong opisyal ng puli, siya mula sa National Bureau of Investigation, ang mabilis na humarang sa kanyang harapan, nakatutok ang mga warrant of arrest sa kanyang muka. Ang Grand Ballroom ay naging isang pampublikong silid hukuman. Ang mga ilaw ng kamera ng mga mamamahayag ay patuloy na kumikislap ng walang hinto habang nakatutok sa gitna ng stage. Umakyat si Dr. Mateo sa stage, bitbit ang opisyal na ulat ng National Bureau of Investigation. "Ako si Dr. Mateo, dating opisyal ng medika sa militar. Ang mga pagsusuri sa dugo ni Mina Aragon ay nagpapatunay na may mataas na antas ng arsenic trioxide sa kanyang katawan." Maliwanag ang boses ng doktor sa mikropono. Ito ay isang lihim at unti-unting paglason na idinisenyo upang sirain ang kanyang nervous system at utak. Humakbang si Colonel Ramon sa harap ni Nico at Doña Clarita. May hawak na opisyal na utos ng arrest warrant mula sa korte. "Inaresto kayo sa kasong frustrated murder sa pamamagitan ng paglason, falsification of public documents at estafa," ang deklara ng Colonel sa buong madla. Nang makita ni Tricia ang mga pulis na naglalabas ng mga bakal na pusa para sa kamay, pinalayo niya agad ang kanyang sarili kay Nico sa matinding takot. "Wala akong kinalaman dyan. Si Doña Clarita at si Nico ay nag-utos sa akin na bumili ng gamot sa Quiapo. Sila ang nagpapalagay sa tiyan ni Mina." Ang sigaw ni Tricia sa harap ng lahat ng reporter upang iligtas ang sarili. "Taksil ka, Tricia," ang hiwi ni Doña Clarita. Sa matinding hiya at gulat, habang nakatitig sa kanya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa mataas na lipunan, nadulas ang binti ni Doña Clarita at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling kwintas na diamante ay naputol, at ang mga gintong palamuti ay nagkalat sa marbol na sahig. Wala ni isa man sa mga bisita ang lumapit upang tulungan siyang tumayo. Sa gitna ng gulo, humakbang si Mina patungo sa gitna ng stage. Ang kanyang lakad
ay hindi na nanginginig. Sa tulong ng boses at presensya ng kanyang ina, nahanap niya ang kanyang sariling dignidad. Kinuha ni Mina ang mga papeles ng kasal at ang waiver sa ibabaw ng mesa. Sa harap ng daan-daang kamera ng media, buong lakas niyang pinunit ang mga dokumento sa kalahati at muli itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Mina, pakiusap pag-usapan natin ito. Pakiusap ni Nico nanginginig ang boses sa takot habang nakapusa ang kanyang mga kamay ng pulis. Lumapit si Mina sa harap ni Nico. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking nagpadanas sa kanya ng impyerno sa loob ng maraming taon. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Mina sa mukha ni Nico. Ang lakas ng sampal ay nagpaikot sa ulo ni Nico at nag-iwan ng pulang marka sa kanyang pismi. Para yan sa bawat luhang pumatak sa akin at para sa bawat panlalait mo sa nanay ko, ang sigaw ni Mina. Inakay ni Aurelia ang kanyang anak patungo sa kanya. Bago sila tuluyang lumabas ng bulwagan, lumapit si Aurelia sa nakaupong si Doña Clarita sa sahig. Yumuko ang lumang komandante at may ibinulong sa tainga ng matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Doña Clarita sa matinding takot bago siya kinaladkad ng 2 pulis palabas. Inilabas ng mga pulis sina Nico at Doña Clarita patungo sa naghihintay na police van sa labas ng hotel. Isinara ng pulis ang pinto ng van nang may mabigat na pagbagsak ng bakal habang naririnig ang sigaw ni Nico mula sa loob ng rehas. Nakatayo si Mina sa ilalim ng malamig na ulan sa labas ng hotel, nakasandal sa balikat ng kanyang ina habang malayang humihinga sa unang pagkakataon. Sa pagsikat ng araw sa baybayin ng San Nicolas sa Batangas, ang mga gintong sinag ay dahan-dahang gumapang sa maliit na kubo ni Aurelia. Ang amoy ng maalat na hangin mula sa dagat at ang halimuyak ng mga bulaklak ng mangga ay nagdala ng panibagong buhay sa lumang bakuran. Bumaba si Mina mula sa lumang jeep, inaalalayan ng kanyang ina sa bawat hakbang. Sa sandaling makatapak ang kanyang mga paa sa malambot na lupa ng bakuran, ang mga kapitbahay sa pimpin ay mabilis na lumapit ng may malalaking ngiti. Mina, Diyos ko salamat at nakabalik ka na. Tawag ni Aling Nena ang kapitbahay na may bitbit na mainit na kaldero ng lugaw at isang supot ng bagong ihaw na pandesal. Pinalibutan sila ng mga tao sa baryo. Walang sinuman sa kanila ang nagtanong tungkol sa mga masasamang tsismis sa Maynila. Tanging mainit na yakap, mga ngiti at mga simpleng pagkain ang ibinigay nila para sa mag-ina. Ang pagmamahal ng komunidad ay parang mainit na kumot na nagpawalang bisa sa malamig na takot na bitbit ni Mina mula sa lungsod. Pumasok si Mina sa kanyang lumang kwarto. Sa ibabaw ng kama, nakatupi ng maayos ang kanyang lumang duster, ang simpleng damit na itinago at inalagaan ni Aurelia sa loob ng maraming taon. Isinuot ito ni Mina. Ang damit ay may amoy ng araw-amoy ng sabon na panlabas sa ilog at amoy ng tunay na tahanan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Mina na ang kanyang katawan ay ligtas mula sa pananakit at pang-aabuso. Pumasok si Aurelia na may hawak na tasa ng mainit na herbal tea na inihanda ayon sa bilin ni Dr. Mateo. Inumin mo ito, anak. Unti-unting lilinisin ito ang lason sa katawan mo. Malambing na sabi ni Aurelia habang nakaupo sa gilid ng kama, dahan-dahang pinuputol ang mga buhol sa buhok ni Mina. Pagdating ng hapon, nahiga si Mina sa diyan na nakatali sa pag-itan ng 2 punong mangga sa bakuran. Ang dahan-dahang pagdiyan ng diyan sa saliw ng mahinang hangin mula sa dagat ay nagdala ng kapayapaan sa kanyang isip. Pinanood niya ang kanyang ina na muling nagpapakain ng mga manok sa bakuran. Isang kartero ang huminto sa bakod at nag-iwan ng isang opisyal na sobre mula sa Regional Trial Court ng Maynila. Mabilis itong kinuha ni Aurelia at itinago sa kanyang bulsa nang hindi muna ipinapakita kay Mina. Ano ang nilalaman ng sulat na iyon na nagpadilim ng kaunti sa mukha ng kanyang ina bago mag-agaw ang dilim at ang liwanag sa kalangitan? Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang bakod na kawayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Dr. Mateo, may hawak na isang briefcase at isang buke ng mga sariwang bulaklak mula sa lungsod, may dalang mahalagang balita mula sa Maynila.
Umupo sina Dr. Mateo Aurelia at Mina sa papag na gawa sa gawayan sa balkonahe ng kubo. Inilabas ng doktor ang 2 opisyal na dokumento mula sa kanyang briefcase, may malaking tatak na Final Judgment mula sa Regional Trial Court. Nalalapit na ang ganap na pagtatapos ng kaso, Mina. Pahayag ni Dr. Mateo malambing ang boses habang nakatitig sa dalawa. Ang korte ay naglabas ng pinal na hatol ngayong hapon. Ipinaliwanag ng doktor ang hatol ng batas. Si Nico Aragon ay nahatulan ng 20 taong pagkabilanggo sa bilibid nang walang karapatan sa piyansa dahil sa kasong frustrated murder at falsification of public documents. Si Doña Clarita naman ay napilitang ibenta ang buong mansyon sa Forbes Park upang mabayaran ang mga utang sa bangko at ang malaking danyos na ipinag-utos ng korte para kay Mina. Si Doña Clarita ngayon ay nabubuhay ng mag-isa sa isang maliit na apartment sa probinsya ng Laguna, dagdag ni Dr. Mateo. Tinalikuran na siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad dahil sa matinding hiya. Wala ni isa man ang dumadalaw sa kanya. Binasa ni Mina ang bawat linya ng hatol ng korte. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata at walang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Ang matinding takot na dating sumasakan sa kanya ay napalitan ng isang malalim at matamis na kapayapaan. "Hindi ko na kailangan ng galit, inay," mahinahong sabi ni Mina kay Aurelia. "Ipinapaubaya ko na sila sa katarungan ng batas at ng Diyos. Ang mahalaga ay nandito tayo." Kinuha ni Mina ang formular, sa ibabaw ng mesa, at formal na inilagay ang kanyang lagda upang formal na tanggalin ang apelidong Aragon. Mula sa araw na iyon, siya ay muling si Mina Navarro, isang malayang babae na may sariling pangalan, lakas at dignidad. Pinasalamatan ni Mina si Dr. Mateo sa lahat ng tulong nito sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Mula sa unang araw ng laban, lumapit si Mina sa gilid ng balkonahe. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang natitirang huling maliit na larawan mula sa kanyang lumang wedding album. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang pinunit ang larawan sa maliliit na piraso. Inilabas niya ang kanyang kamay sa bakod at pinayaan ng hangin mula sa dagat na tangayin ang mga piraso ng papel malayo patungo sa malawak na karagatan. Wala nang natirang bakas ng nakaraang sakit. Inihilig ni Mina ang kanyang ulo sa balikat ni Aurelia habang nakatayo si Dr. Mateo sa kanilang tabi na may ngiti na matinding paghang kang nakatitig sa kanila. Tumingin si Mina sa malawak at bughaw na dagat ng Batangas kung saan ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Sa mahinang boses na puno ng pag-asa at kagalakan pabulong na sinabi ni Mina, "Malaya na ako, inay." 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na bakuran ng mga manok ni Aurelia sa Batangas ay naging isang malawak at maunlad na kooperatiba na pinapatakbo ng mga kababaihan sa buong baryo. Sa loob ng bagong tayong opisina na gawa sa kawayan, at nipa, nakaupo si Mina sa harap ng isang malaking talahanayan. Nakasalamin siya, hawak ang mga formula, yun ang pinansyal, at mga plano para sa pagpapadala ng mga organikong itlog at produkto sa iba't ibang palengke sa lungsod. Ang kanyang mukha ay puno ng buhay. Ang kanyang balat ay may magandang kulay ng kalusugan at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa talino at tiwala sa sarili na dating itinago at sinira ng kanyang nakaraang kasal. Sa labas ng opisina, nakatayo si Aurelia sa ilalim ng punong mangga, nakatitig sa kanyang anak ng may matinding pagmamalaki. Kasama ni Mina ang 5 iba pang kababaihan sa baryo, mga babaeng dating biktima rin ng pang-aabuso at kahirapan sa kani-kanilang tahanan. Tinuturuan sila ni Mina kung paano mamahala ng sariling ipon, kung paano magnegosyo, at kung paano tumayo sa sariling mga paa ng walang inaasahang sinumang lalaki. Narinig ni Aurelia ang malakas at malayang tawa ni Mina na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang tawang yon ay walang kahit anong bakas ng takot o sakit. Ito ang tawa ng isang babaeng muling nabuhay at nahanap ang kanyang tunay na halaga. Pagdating ng hapon, nagkaroon ng simpleng salu-salo sa bakuran para sa anniversary ng kooperatiba. Dumating si Colonel Ramon na nakasuot ng simpleng damit kasama si Dr. Mateo at si Aling Nena.
Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkaing Batangas. Habang masayang nagkukwentuhan ng lahat sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa puno, lumapit si Dr. Mateo kay Aurelia sa sulok ng balkonahe. Inilabas ng doktor ang isang maliit na kahoy na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa mga kamay ng lumang komandante. May simpleng regalo at liyam sa loob na nagtataglay ng pangako ng tahimik at tapat na pagsasama para sa natitirang mga taon ng kanilang buhay. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan ng komunidad, dahan-dahang naglakad sina Aurelia at Mina patungo sa dalampasigan. Magkahawak ang mga kamay na mag-ina habang ang malalambot na alon ng dagat ay dumadampi sa kanilang mga paa. Ang gintong liwanag ng lumulubog na araw ay nagpaki ng sabughaw na karagatan sa kanilang harapan. Tumingin si Aurelia sa kanyang anak at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon naramdaman niya na ang kanyang tungkulin bilang ina ay ganap nang natupad sa piling ng kalikasan. Sa huling oras ng gabi, payapa ang buong baryo ng San Nicolas. Ang maliwanag na bilog na buwan ay nagpapadala ng kulay pilak na liwanag sa buong bakuran, habang ang mga kuliglig sa mga puno ay gumagawa ng isang bana at nahimig sa gabi. Sa balkonahe ng kubo nakaupo sina Aurelia at Mina sa papag na kawayan. May hawak silang 2 tasa ng mainit na tsokolate na gawa sa lokal na kakao. Ang mainit na usok mula sa tasa ay dahan-dahang pumapay taas sa malamig na hangin ng gabi. Tumingin si Mina sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pagmamahal at paggalang. Inay. Mahinang simula ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng malalim na emosyon. Minsan kapag naisip ko, ang mga araw na yon sa Maynala, pakiramdam ko ay isang masamang panaginip na lang ang lahat. Kung hindi dahil sa inyong mga kamay na hindi natakot lumaban at pumasok sa impyerno nung yon, baka mabilanggo na ako sa sakit o wala na sa mundong ito. Inilagay ni Aurelia ang kanyang tasa sa mesa. Hinarap niya ang kanyang anak at hinawakan ang 2 kamay nito. Ang kamay ng ina Mina ay hindi ginawa para lamang sa pagpapakain o pag-aayos ng bahay. Pabulong, nuwit buong paninindigan na sabi ni Aurelia. Ang kamay ng ina ay ginawa para humawak sa iyo kapag nadadapa ka, at para maging kalasag kapag may gustong sumira sa iyong buhay. Hanggat ako ay humihinga, walang sinuman ang makagagawa sa iyo ng masama. Hindi ka na muling matatakot. Mula sa bulsa ng kanyang duster, inilabas ni Aurelia ang isang maliit na lalagyan na gawa sa balat. Binuksan niya ito at inilabas ang kwintas na pilak dating naputol at nagmansa ng dugo noong gabing naglulumiyad si Mina sa tulong. Ngwit na yon, ang kwintas ay pinalitan at inayos ni Dr. Mateo. Ang naputol na bahagi ay pinagsama muli gamit ang isang maliit na lock na hugis-pusong ginto mas matibay at mas maganda kaysa noong una. Inilagay ni Aurelia ang kwintas sa leeg ni Mina at dahan-dahang isinara ang lock nito. Yumuko ang matandang ina at inilapat ang isang matamis at mainit na halik sa noo ng kanyang anak. Ito ang patunay na kahit anong bagay na masira ay kayang ayusin at gawing mas matatag ng pagmamahal, sabi ni Aurelia. Yumakap si Mina ng mahigpit sa leeg ng kanyang ina, isinisiksik ang kanyang muka sa balikat ni Aurelia, ang balikat na nagtanggol sa kanya mula sa lahat ng bagyo ng buhay. Tumingin ang 2 sa maliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin. Wala nang natirang takot, wala nang natirang sakit. Tanging ang walang hanggang pagmamahal ng ina at ang kapayapaan ng kanilang tahanan ang naghari sa gabi. Ang mga taon ay dahan-dahang lumipas, tulad ng banay, at naalon sa baybayin ng Batangas. Ngunit ang mga arang na inukit ng panahon ay nanatiling buhay sa puso ng bawat taong naging saksi sa kwentong ito. Napatawad na ba ang mga nagkasala? Para kay Mina, ang tunay na pagpapatawad ay hindi nagmula sa paglimot sa kasalanan ng iba, kundi sa pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa tanikala ng galit at pait. Hindi na niya itinatanim ang put para kay Nico at Doña Clarita. Ipinagkakaloob na niya ang kanilang kapalaran sa katarungan ng batas at ng langit. Ang pinakamahalagang pagpapatawad na natanggap ni Mina ay ang pagpapatawad sa kanyang sarili, sa mga taong pinayaan niyang masaktan siya dahil sa maling paniniwala sa utang na loob at pag-ibig.
Ang kapayapaan ba ay ganap na naghari sa maliit na kubo sa ilalim ng mga punong mangga. Ang takot na dating sumasakal sa bawat sulok ng bahay ay napalitan ng halahak ng mga kababaihang natutong tumayo sa sariling mga paa. Ang amoy ng masarap na kape at bagong ihaw na pandesal tuwing umaga ay naging simbolo ng isang tahanang hindi na muling magiging madilim. Si Mina ay hindi na ang takot na babaeng pinalayas sa palasyo, siya na ngayon ang liwanag at sandigan ng iba pang biktima ng pang-aabuso sa kanilang komunidad. Ano ang aral na maiiwan sa ating mga puso? Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa mamahaling alahas sa apelyido ng pamilyang kanyang pinasukan o sa karangyaan ng bahay na kanyang tinitirhan. Ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundong ito ay ang walang pag-iimbot na pagmamahal ng isang ina, isang pag-ibig na walang kinatatakutan, isang pag-ibig na handang bumaba sa pinakamadilim na impyerno upang kumuha ng katarungan para sa kanyang anak. Ipinapaalala ng kwentong ito sa bawat babaeng nakikinig sa alinmang sulok ng mundo, kailanman ay hindi huli ang lahat. Anuman ang lalim ng sugat na ibinigay ng nakaraan at anuman ang dilim ng pader na nakapalibot sa iyo ngayon, laging may pag-asa. May lakas sa loob ng iyong dibdib na naghihintay lamang na magising at may mga kamay na handang humawak sa iyo kapag dumaing ka ng tulon. Sa huli, ang pag-ibig ng ina ay tulad ng isang matibay na punong kahoy sa gitna ng bagyo. Maaaring mabali ang mga sanga at malagas ang mga dahon sa lakas ng hangin. Ngunit ang mga ugat nito na nakataba sa pagmamahal ay kailanman hindi kayang mabunot ng kahit anong bagyo ng buhay.